Alright, eto na po mga kababayan, Congressman Pulong Duterte, sinupalpal ng resibo. Ito pong si Representative Abante. Pero bago po yan mga kababayan, pungayan po muna natin itong pahayag ni Congressman Pulong Duterte. Sabi niya po dito, nasa harap ninyo na mismo ang korupsyon. Pero Duterte pa rin ang pinupunteriya ninyo. What's wrong with this infracom? Nakiputas na naman ang pamilya namin sa inyo ring mga korupsyon. So ayan na nga po mga kababayan, matapos nga pong pangalanan ni Mr. Diskaya, ito po mga congressman at saka itong mga sangkot dito sa flood control, lalong-lalo na po yung dalawa sa pinakang mabigat, yung akusasyon dito po kay Saldico at kay Representative, kay Speaker Martin Romualdez. Pero bakit nga naman ang pinupunto po kasi ng mga hearing na ito sa House of Representatives, lalong-lalo na po nito ni Representative Abante, ay hinahanap niya yung 51 billion na flood control nito po ni Congressman Pulong Duterte noong panahon po ng kanyang ama. At yan nga po yung ating bibigyan po ngayon ng reaksyon. Subalit, katulad nga po ng sinasabi ng mga kababayan natin, binaha ang Maynila pero ang gustong imbitihan at ang gustong tukuyin ng kanilang investigasyon ay yung Davao. Sinasabi po ng mga kababayan natin sa social media na ang punteriya talaga nila ay isisi sa administrasyon ni dating Pangulong Duterte, yun na naman pong mga flood control na yan. Pero kung makikita nyo po mga kababayan, lumabas na rin po yung tinatawag na BGC, yung Bulacan Group of Contractors na ito, na kumita rin ng bilyon-bilyon din na mga halaga ng pera. O simula po nitong 2022, 23, 24, malalaking pera po ang nakuha nila. Subalit ang kapalit po nun ay lunod sa baha ang mga kababayan nating Pilipino. At kung titingnan nyo nga po, ang sabi po ni Mayor Magalong, mga kababayan, ay mas may tiwala siya. Mas may tiwala siya doon po sa ginawang hearing sa Senado kaysa po sa ginagawa nilang hearing sa Kongreso. Kasi nga po, gusto po nilang iugnay dito sa Kongreso, gusto po nilang iugnay sa mga Duterte na isisi na naman sa mga Duterte yung flood control. Imbis po na gumawa po sila ng paraan, mapanagot kung sino ang mapanagot, ay binabalik lamang po nila yung pong kanilang solusyon. Ibalik nila doon, isisi nila doon sa nakaraang administrasyon. At ito na nga po, mga kababayan, tingnan po natin itong video na ito para lang sa galalo ay ito po ang resibo talaga na yung hinahanap nila na 51 billion kay Pulong ay talaga pong naipagawa. Nagamit po ng maayos sa Davao. Ito po, ipi-play po natin, bibigyan po natin ng reaksyon. Yun ang report. See, inani ka baga ang report. Davao City Projects 2020-2022. So ayan po, malinaw na malinaw. Talagang nakapile, talagang may mga pictures, may nagawa, kung magkano yung amount, talaga pong detalyado. At ito na po yung resibo na dapat makita po ni Representative Abante. Ito na po, Representative Abante. Ito na yung resibo na dapat pong mapanood. Kung hindi ka naman maniniwala dito sa pinakita nito ni Madam, magpunta ka sa Davao para makita mo kung gaano talaga kaganda yung mga proyekto na nagawa. Na hindi talaga walang ninakaw na pera, walang inaksayang pera ng mamamayang Pilipino, itong si Congressman Pulong Duterte. Yun po kasi ang mahirap mga kababayan, pag nagkakaproblema ng malaking bansa natin, lagi po nilang isinisisi sa mga Duterte. So, hindi nyo po ba napapansin? So ito, ituloy po natin. Itong question sa House of Representatives sa ilang hearing. So, dini na ito makita ang tanang flood control projects sa Davao City. See? Klaro kayo na libro, perting bagaa. Office of the First Congressional District, Davao City, 2020-2022, Davao City Projects. Example, sa first page, ayan na, binuklat na. Ayan na, binuklat na ang ebidensya. Ang resibo, ayan na, binuklat na, Representative Abante.
Ano kayang masasabi mo Sa dito? first page, mauni siya ang various projects. Sa first page, ani, makita na to Davao City District Engineering Office. Ayan. So, kompleto po. Name of project, preventive maintenance, asphalt overlay, Daang Maharlika Highway. 44,982 revised contract amount. December 16, 2022. See? Expiry date, meron. Ayan. Kita nyo picture? So, asphalt. So, ayan din. Meron din siya. Ayan, December 16, 2022. What else? Dami pa, oh. See? Flood control. Flood control. Asan ang flood control? Okay. Ayan, paunang sili pa lamang. Paunang sili pa lamang po sa flood control ay talaga hong kitang-kita nyo eh. Sa picture pa lamang ho, maganda na eh. Ano pa ho kaya yan sa personal, mga kababayan? No? At ang kagandahan ho nito ay talagang detalyado. Kung ano ho ang pangalan ng proyekto, kung magkano yung nagastos, kailan sinimulan, kailan natapos, at saan ang lokasyon, kumpleto po na nakalagay po dito. Di ba? Sa resibo na ito. Oh. Ito na yung resibo na hinihintay ni Representative Abante. Oh. Representative Abante, ito na po yun. Oh, sana mapanood nyo po ito. Oh, yan, sa picture pa lang, nakita nyo, natapos. Hindi po ito ghost project na ginagawa po doon sa ibang distrito. Ito po, wala pong ghost project dito. Talagang nagawa at napakinabangan ng mga mamamayan diyan sa Davao, yung pong budget na ibinigay po kay Pulong during the time of his father, the President Rodrigo Roa Duterte. O, tuloy natin. Okay, so, ito na, flood control. Construction of riverment. Tama? Riverment. Davao River Flood Control, Bolton Bridge, Upstream, SAR, New Matina, Phase 1. 45 million. 80, tama? Tama ba ako? 45 million? 45 million 80,000? Okay. Revised contract amount, February 7, 2020. Ito yung mga kinustyon ng mga taon na August 11. Expiry date, final, ayan. Yan o, flood control. Muna siya sa Davao River. See, kompleto guys, oh. Department of Public Works and Highways, Davao City Engineering Office, my address, project ID number. So ayan na, kumpleto. Department of Public Work and Highways, Davao City. Kumpletong-kumpleto po. Kitang-kita nyo po, mga kababayan. Uulitin natin, pangalan ng proyekto, kung magkano, kailan nasimulan, di ba? Kailan natapos, at meron pong kaukulang mga picture na nakikita na talaga nagpapatunay na tapos po yung mga proyekto na hinahanap po nila dito kay Congressman Pulong Duterte. At saka ngayon po, mga kababayan, ay kumakalat na rin po sa social media, lalong-lalo na po sa Facebook, dito kay YouTube, yung pong mga proyekto, yung pong mga flood control doon sa Davao dahil marami pong mga vloggers na ipinapakita po nila na iba talaga yung kanilang flood control doon. Na talagang matibay, maaasahan, tatak Duterte. Hindi naman natin sinasabi na hindi na sila binaba. Kasi ganun talaga, binaba pa rin sila pero ang kagandahan, mabilis sumupa. Diba? At yung kanilang flood control hindi nasisira dahil siyempre tama ang disenyo, tama ang pagkakagawa. Higit po sa lahat ay hindi po kinurap ang budget. Yung po yung pinakang importante. Hindi kinurap ni Kong Pulong Duterte ang budget na ibinigay sa kanya ng kanyang ama dito po sa 51 billion na ito. Kitang-kita nyo po ito, isang ebidensya na po ito. Kaya yung mga kababayan ko sa social media, abay dito na po kayo maniwala. Kasi ito, kitang-kita nyo. At talagang nakadokumento. Diba? Dokumentado ho eh. Yun ang pinakang importante ngayon. Kasi ito po ay labanan ng ebidensya ngayon. Hindi ho ito labanan ng patutsada, salita, sa social media. Kasi yung ibang mga politiko, babanggitin lang at nasan yung proyekto ni Pulong. Ay siguro, hindi nila nakikita. O ito na yung pagkakataon nyo. So, okay, tuloy muna natin. Name. Ganda, oh. Ayan pa. So, another project.
So 86 million. Yan, with photos, corresponding photos, may report. Ayan, no? Kitang-kita naman, mga kababayan, no? Napakinabangan talaga ng mga tao. At talagang sa tingin ko, solid na solid. Solid na solid. Walang yung mga materialis dito talaga, standard talaga. Sinunod talaga nila. Siyempre, papagalitan niya ni Pangulong Duterte kung ano. Diba? Tsaka walang Duterteng magnanakaw ng pera ng kaban ng bayan. Matagal na po nating napatunayan yan. Lalo tigit alam po ng mga taga Davao yan. Diba? Ang makapagbintang lang naman ay yung mga taga Maynila na lubog sa baha. Pero yung mga taga Davao City, talagang satisfied po sila na yung proyekto po ay napapakinabangan nila hanggang ngayon. Yan, flood control project, construction pa rin, Talomo River. CO, December 13, 2020, 86,186,000. So ito yung hinahanap nila na 51 billion ng mga congressmen. So another, flood mitigation structure, construction, name of project, ayan, project ID number, ayan. So contract amount, 43,738,000. December 9. Expiry, September. Flood control, yan, So, another, flood control. Grabe, mga kababayan, di ba? Ganyan dapat. Ito dapat yung ito dapat yung pinagbasihan. Yung mga gumagawa ng flood control sa kanya-kanyang distrito, yung mga kontraktor, sana ito yung naging example nyo. Kasi talagang matibay, standard. Wala eh. Meron talagang mga kontraktor na corrupt talaga. Magnanakaw sa kaban ng bayan natin. At syempre, hindi mawawala na napabalitaan natin na may mga kasangkot na politiko na kasangkot sa pagnanakaw dito sa flood control na ito. Ito pong larawan na ito, mga kababayan ko, ay hindi po ito magsisinungaling. Talagang kitang-kita nyo na mayroong flood control. Hindi po multo yan. At lalong higit, yan po ay nakuhanan ng larawan. Ibig sabihin, nandyan yan, nakatayo yan dyan at napapakinabangan ng mga tao dyan sa Davao hanggang sa ngayon. Pero, di po natin lubos maisip kung bakit hinahanap pa rin, patuloy nilang tinitira si Kong Pulong sa 51 billion. Ganito na lamang, di ba? Kung yung 51 billion na yan, ay hinahanap nila kay Kong Pulong, ay walang resibo. Matagal na pong ipinatawag yan dyan sa Kongreso. Yung po ang hindi maintindihan ng mga loyalista at ng mga dilawan. Di ba? Atake lang sila ng atake ng 51 billion. Akala nila walang proyekto. Pero ito, lumabas na. Anong masasabi nyo ngayon? Di ba? Ulitin ko. Kung yung 51 billion ay ninakaw ni Pulong, sana matagal na yang inimbestagahan dito pa lamang sa 19 Congress. Inimbestigahan na yan. Bakit hanggang ngayon? Di ba? 28th Congress na tayo, hindi pa rin siya iniimbestigahan. Ngayon na sumabog yung flood control, ngayon gusto nilang yan ang imbestigahan. Samantalang marami pong mga major or mga ghost project na hinahanap ng taong bayan. So, yung dapat ang inuuna nila. Dahil ito nakatayo na. Anong iimbestigahan mo sa isang proyektong nakatayo na? At napapakinabangan ng mamamayang Pilipino. Na ang record ay maganda. Nandun po sa Department of Public Works and Highways, DPWH. Yung amount nandun nakalagay, kung kailan nasimulan, kung kailan natapos, yung location, ayan, yung nakikita nyo po, yung mga altitude na yan sa larawan, sa may bandang taas, yung po yung location yan. Kaya nga po tayo nagtataka dito kay Representative Abante kung bakit pilit niyang hinahanap yung flood control ng Davao. Ito, tuloy po natin. Flood mitigation structure, Bunawan River, 43 million, December 10, 2020. So another construction, Lasang River naman. Ayan quality, di ba mga kababayan? Quality. Saan pa kayo? Di ba? Yan po yung tatak Duterte na tinatawa. Quality ang pagkakagawa. Bawat piso, ang bawat sentimo, mga kababayan, napakinabangan natin, naibalik sa atin. Kaya nga, ipanood po natin, i-share po natin itong video na ito para mapanood po ng mga loyalista, ng mga dilawan. Isasampal natin itong resibo na ito sa kanila.
Yung hinahanapan nyo ay yung pala yung tunay na may malasakit sa mga Pilipino. Yung pala yung tunay na nagtatrabaho para sa mga Pilipino. Oh. Ay bakit may mga ganyan kagandang flood control ba sa kanilang mga distrito? Siguro sa ibang lugar meron din. Pero dito, ito na yung resibo na hinahanap nyo kay Kung Kulong. Tuloy natin, ganda oh. Solid na solid yan. Kahit sa larawan, kahit hindi ka magaling na ininyero, ay makikita mo talaga na solid yan. Kahit sa larawan lang, makikita mo na eh. Bakit? Eh wala nga bitak-bitak yan, no? Ganda-ganda yan, no? Oh. Tuloy natin. 67 million. Yan oh, so dili ni siya ghost, 'di ba? Oh, di ba? Ano sabi ni ate? Hindi siya ghost. Eh, hindi talaga kasi may larawan eh. Kitang-kita nyo na oh. Eh siguro nga sa panahon na ito, mas maganda pa yan. Oh, mas maganda pa yan. Itong mga right side dito, siguro may naayos pa yan, nasemento pa yan. Nadadaanan pa ng mga tao yan. Oh, nakakapag-bike, nakakapag-jogging pa yung mga tao dyan. Ganun po mga kababayan. Kaya, magsitigil. Magsitigil yung mga naghahanap kay Kung Kulong. Ito na po yung ebidensya. Sampal natin to sa kanila. Ghost project, eh, klaro man na picture oh. Na ay pangalan. Yes, oh, may mga date. Ayun, importante yung date, oh. Ay, sa baba, oh, may mga date. Ibig sabihin, mga kababayan, ito ay talagang totoo. Bakit? Kasi nung pinicturan mo, ayun, oh, may date pa, oh, 2022. May mga date siya sa baba. Yung pa yung isa sa pinakamaganda na nung kinahanan ng picture ito, mayroong mga date sa baba. O, yan pa, mailalagay mo ngayon. Madadaya mo pa bang ganun yan, di ba? O, may katunayan talaga na walang ghost project sa Davao, walang ninakaw na proyekto. Di ba? Yun lang naman ang binabato nila eh. Wala, ano na lang yan, gusto nilang ilihis. Isisi na naman sa mga Duterte. Pagka may nangyayari dito sa bansa natin, laging sisi sa nakaraang administrasyon. Mahirap po yun. Kailangan po ninyong solusyonan. Di ba? Tuloy pa natin para makita pa natin yung mga proyekto. Saan pa? Davao River, 60 million. Galing nga sa Davao City District Engineering Office, DPWH. So, ito rin, flood control project. Davao River, 86. So, ito din, Davao River. Davao River Bridge. Yan o, mga flood control projects. So, ano pa? Asan kayo? O, diba, sabi ni Yusek Cabral, ano sabi ni Yusek Cabral? Wala namang problema sa 51 million kasi merong papel, merong mga proof, may mga ebidensya. Yan. So, in short, na-account yung 51 billion. Yan, guys. So, ganito siya ka-thick. Ang kapal! So, wala lang siyang pages. Kung anong, ilang pages ito, wala siyang pages. No? Ayan. Yan po, kahit po walang pages yan, mga kababayan, kung gaano kakapal yan, diba, ibig sabihin, marami talaga mga proyektong nagawa. O hindi pa ba ito sapat na ebidensya? Hindi pa ba ito sapat na resibo para maniwala kayo? Abay, kung hindi pa rin kayo naniniwala, ay magpunta kayo ng Davao para makita nyo ng personal. Yung mga naghanap ng 51 billion dyan, abay, lumipad na kayo papuntang Davao para makita nyo. Ulitin ko, kalat na kalat sa social media kung gaano kaganda at mayroong mga vlogger na ipinapakita talaga nila yung mga flood control dyan sa Davao. Especially dyan sa distrito ni Kung Kulong Duterte. Ano pang hinihintay nyo? Puntahan nyo pagka hindi pa rin kayo naniniwala. So, ganito siya kakapal. So, may itamparo sa mga congressmen na nag-question o dirigid initan ng Davao City, guys. Kabaga. So, available lang ni siya. Nani sa DPWH, City Engineering Office, kanina libro. So, kung ano rin siya, kanang open book, kunya, public documents man eh. I believe na public documents eh, pwede lang siya makita. Okay? So ayun, malinaw po mga kababayan. Available po yan sa City Engineering Office sa Department of Public Works and Highways doon sa Davao City. Gusto nga isampal sa kanila ni ate, di ba? So yun po ang sinasabi natin dito. At least mga kababayan ko, ngayon masisettle
no, makikita ng mga kababayan natin na talagang merong proyektong nagawa doon sa 51 billion na hinahanap po nila. Abayanapin nyo po yung mga ghost project, panagutin nyo. Marami pong mga lugar sa buong Pilipinas. At panagutin nyo yung mga sangkot. Oh, hindi lang mga diskaya, yung mga politiko na nangungurap sa budget. Diba? Ako maganda yung maganda yung para sa akin, maganda yung pinatunguhan noong pong Senate hearing ni Senator Marcoleta dahil doon po ay napangalanan yung mga politiko na hindi kayang pangalanan. Yan po ay si Saldico at si Speaker Romualdez. Doon napangalanan, mga kababayan. Kaya saludo po ako sa ginawa po ni Senator Rodante Marcoleta dito po sa Blue Ribbon Committee. Kahit na po siya ay pinalitan na, ito ni Senator Ping Lacson, pero maganda po dahil may mga lumabas na mga congressman. Ngayon, di pa naman natin sila masasabing guilty. Ibig sabihin lang, di ba? May karapatan pa silang itanggi. Pero makikita natin, hindi naman siguro yung mga diskaya, yung buhay nila, alam nila magiging delikado, pero nagturo pa rin sila. Di ba? Tsaka yung mga Pilipino, nung nagsalita sila diskaya ng ganon, di ba, nag-iisip na yung mga tao kung sino ba talaga yung dapat nilang paniwalaan. So, yan lang po muna mga kababayan hanggang sa muli. Ako po si Parak TV. Magandang araw po sa inyo. Isang mapagpakalang araw. Mabuhay po ang lahing Pilipino. Mabuhay po ang lahing kayong manggi. Salamat. Pilipinas, Duterte pa rin.